Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tayo po ay magpapatuloy sa ating part 2, okay? I entitled Practical and Biblical Ways to Honor the Lord. With subtitle, Give Your Best to Honor Him. Amen? Naniniwala po tayo that when you honor the Lord, He performs miracles for you. Okay? He answers your prayers. He will set you on high. Hallelujah. And He can give you peace and rest sa presensya ng ating Panginoon. Again, let's read together our scripture, Mark chapter 12, verse 30 to 31. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we praise you and we glorify you. We worship you and in spirit and in truth. Bless all the viewers, Lord, habang sila ay manonood, makikinig sa mensaheng ito, Panginoon. I pray, Father, that you open their eyes of their spiritual understanding. Holy Spirit, speak to them. Give them a humble spirit and willingness to obey and submit to your will. O Lord, pangunahan mo po kami at mangusap po kayo na sa pamamagitan ng iyong banal na salita ay ma-discern po namin ang iyong banal na kalooban. Increase our faith, Lord, maging ang aming karunungan at kaalaman in the name of Jesus. O Lord, I ask that your anointing may flows unto us, through us, in us. I entrust everything to you, Father. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, dalawang bagay ang dapat mong gawin para ma-honor at mag-glorify mo ang Diyos. Kaya mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iba ng buong puso mo, ng buong buhay mo. Tama po ba? Kaya ang sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung inyo pong napanood ang nakaraang mensahe natin, I shared the important things in giving your best to honor the Lord. First, you must know God by reading His Word. Secondly, you must seek God by worshiping. And thirdly, you must walk with Him by living in holiness. And today, atin pong pagbubulay-bulayan ang tatlong mahalagang bagay. Okay? Hindi lamang ito biblical, but it is a practical. Okay? In order to honor the Lord. Okay? Point 4, if you really love God, you will honor Him. And then, you must abide with Him by having time to pray. Okay? Mahalaga po yung pananalangin natin. Mahalaga po yung pag-intercede natin. When you truly love God, you will pursue a close relationship with Him. Okay? Na-honor ang Diyos by using your time well. Kaya kapatid, you must have a desire to commune with God. Praying honors God. Okay, tandaan po natin ang panalangin. Napaparangalan natin ang Diyos. Magandang habit na laging mapanalanginin. Prayer helps you focus on God, which help you remember your first love, yung unang nagmahal sa iyo. When you pray, you intentionally give your will in strength to God's glory. Amen. Prayer is acknowledging God. Prayer is recognizing God. Prayer is submitting your will to God. Tama po? Therefore, prayer is honoring God. Hallelujah. With all that you have, you entrust everything to Him. Okay? Showing your full trust in faith to God. Dahil kung wala kang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, hindi mo siya mabibigyang kaluguran, kapatid. Okay? Kaya praying is
God's will, kalooban po ng Panginoon, na tayo ay manalangin. Napaparangalan ang Diyos kapag ikaw at ako ay nananalangin. Amen? Para tayo makapanatili, mahalaga ang pagkakaroon ng time with the Lord. Okay? Maraming battles man, obstacles sa buhay na ito na dumadaan sa ating journey of life. Pero kung tayo ay laging nagpipray, He guide us and He can give us victory. Amen? Kaya love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Paano magiging healthy ang iyong kaluluwa kung hindi ka nagpipray? Paano magiging healthy ang iyong isipan kung hindi ka magpipray at makikinig ng salita ng Diyos? Take note, prayer is not just asking whatever we want. Prayer also is honoring and glorifying God in every situations. Kagaya po ng ginawa ni Haring Jehoshaphat. Silang lahat ay dumulog sa presensya ng Panginoon. They prayed and fasted publicly. Hallelujah. Si Prophet Daniel, he prayed 3 times a day. Dinalaman siya sa kulungan ng mga leon, pero siya ay sinamahan ng ating Panginoon. Hallelujah. Si Jabez, nung siya po ay nanalangin, 1 Chronicles chapter 4 verse 10, "In Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that you would hand be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Praise God. Si Anna, okay, 1 Samuel chapter 1, siya ay baog, hindi magkaanak, pinagtatawanan. But when she started to pray and fast, God will grant her prayer. Ikaw din kapatid, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, manatili sa Kanya, manalangin sa Kanya na may pagtitiwala, ng may pananampalataya, ng may paniniwala sa Kanya, I believe He performs miracle for you. Amen? Prayer proclaims our faith and humbles us by asking for God's grace for our sinfulness. Kahit tayo ay makasalanan, once na tayo ay lumapit, nagpakumbaba, nagsisi, nanampalataya, naniniwala sa kakayahan ng Diyos, gagawa't gagawa ng mga dakilang bagay ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Jesus prayed because He rested on the peaceful relationship He had with His Father. Okay, God is honored through prayer because our ministry, our job, our dreams, our will, wisdom, and strength are intentionally given to His glory. Kaya marapat lang na ibalik sa Kanya ang kalwalhatian, ang kadakilaan, because He deserved the glory. Amen? Prayer is treasuring your relationship with God. Pinapahalagahan mo siya. Prayer is treasuring your relationship with God. Why? Because He is the one who is all-sufficient and the sources of everything. Amen? He is the God of endless possibilities. Hallelujah. Our fifth point, if you really love God, you will honor Him. And you must serve Him by giving faithfully with all your heart. You cannot give, kapatid, without love. With love, you can give. Tama po ba? Lagi natin yan napapakinggan. Na kung walang pag-ibig, hindi tayo makakapagbigay. You honor God because of what you are giving, not what you get. Okay? Na-honor natin ang Panginoon sa kung ano ang ibinibigay natin sa Kanya. Hindi yung natatanggap natin. You give honor to the honorable giver. Tama po ba? Ngayon po, tignan po natin ang mga biblical na pamamaraan in giving faithfully to the Lord. First, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Sabi sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Verse 10, sa gayon,
kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Praise the Lord. Parangalan natin ang Diyos, kapatid, sa pamamagitan ng ating mga kayamanan, mga pagpapalang natatanggap po natin. Pangalawa, honor God by giving your tithe. Practice generosity, kapatid. Give your 10% of your income to your local church. Malakay chapter 3 verse 10. Okay? Bring the whole tithe into thy storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see, I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there may not be room enough to store it. Sa Tagalog, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya kapatid, ang pagbibigay ng ating ikapo, banal yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon kang blessings na natatanggap, ang 10% ay para sa Diyos yan. Pangatlo, you honor God by supporting God's ministry. Okay? Like the Macedonian church, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanila, sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 8, verse 2 and 3, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sabi dun sa sumusunod na verses, verse 11, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Kapatid, mga minamahal, tumulong tayo at sumuporta sa gawain ng Diyos. Ang ministry ay hindi yan kay pastor. Yan ay sa Panginoon, ay pinagkatiwala lang sa kanila. Pang-apat, you honor God by helping the needy. Help the poor. Okay? Ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 31, whoever oppresses the poor shows contempt for their maker. But whoever is kind to the needy honors God. Hallelujah. Ang umaapi sa mahirap ay umahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Alam po ninyo, kapag ka ikaw ay tumutulong sa mahihirap, kapatid, ikaw ay nagpapautang sa Panginoon. Hallelujah. Kawikaan chapter 19 verse 7, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Hallelujah. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tumutulong sa mahihirap. Praise God. Panglimang pamamaraan to honor the Lord. Honor God by honoring the man of God. Ito yung mga pinili ng Diyos, mga tinawag ng Diyos, upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ephesians chapter 4 verse 11. Your pastor, leader, mentor, sila ang regalo ng Diyos sa simbahan. Ambassador yan ng Panginoon. Ibig sabihin, representative niya dito sa lupa. Kaya karapat dapat silang i-honor. Okay, 1 Timothy chapter 15 verse 17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work is preaching and teaching. Sa Tagalog, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat na tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nating i-honor ang mga lingkod ng Diyos? Sinabi ng Diyos ng Jeremiah chapter 3
verse 15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Maliwanag po mga minamahal, the pastor is from the heart of God. Galing sa puso ng Panginoon. So love your pastor. Show your appreciation. Bless them. Care for them. Amen. Don't criticize your pastor. Don't judge your pastor. Instead, support your pastor, your leader. Amen. Honor God by giving honor to your spiritual leader. Yun po ang nararapat, kapatid. Hindi pinagtutulungan si pastor, bagkos tinutulungan. Give cheerfully. Give faithfully. Be faithful stewards, kapatid. Amen. Pang-anim na puntos po natin, if you really love God, you will honor Him. And you must obey Him by fulfilling the Great Commission. Okay? Honor God by fulfilling the Great Commission. Be obedient. Follow Jesus' commandments as an expression of your love and devotion. Amen? Ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan sa langit at dito sa lupa. Matthew chapter 28, verse 19 and 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Be a witness. Make disciples, and be a witness to Jesus. Amen? Hallelujah. Very clear, kapatid, ang mandate sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. So, be part to fulfill the Great Commissions. This is the most important investment you can make throughout your whole life. Bakit kamo? Mag-iwan ka ng legacy. Kagaya ni Jesus, ang kanyang disciples. Kahit patay na sila, kahit wala na sila, nagsasalita pa rin at nagtuturo pa rin sila. Matindi po ang kanilang ipinakitang pagmamahal, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos. Bigay buhay silang naglingkod hanggang kamatayan. Talagang buwis buhay. Kahit nasasaktan, nahihirapan, nagugutom, magawa lang ang tawag ng Diyos sa kanila. Hallelujah. Kapatid, you must follow what God calls you. John chapter 12 verse 26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Sa Tagalog, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ang Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Sa pagtupad ng Great Commission, dapat mong limutin ang iyong sarili, kapatid. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa Kanya. Tama? You should follow the Lord every day. You should follow the Lord every day. Dedicated, faithfully share the good news of Jesus. Amen? Italaga po natin ang ating buhay kay Lord sa paglilingkod. Kaya kung ikaw ay susunod, surrender everything to Him and allow God to take control of your life. Amen? Seek God for empowerment so that He will give you wisdom to reach people in your area of influence. Okay? Ang mundo ay wasak at nangangailangan ng iyong impluensya, kapatid. Kailangan ka ng mundo, kapatid. Ang iyong impluensya ay lubhang kailangan ng mga tao sa iyong paligid. Are you willing to pay the price? Bilang tunay na mananampalataya, isa ka sa pag-asa para mabago ang sanlibutan ito. Be part of it. Huwag mong tignan, kapatid, ang iyong kahinaan. Allow the Holy Spirit to lead and guide you. Be obedient and willing na magkaroon ng impact ang iyong buhay sa kaharian ng Diyos araw-araw. Amen? Bilang pagwawakas, love God, obey God, serve God is the way of blessings.
Give your very best to honor the Lord. Amen. 1 Timothy chapter 1, verse 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. God honors us when you honor Him. Gusto mo ng protection? I-honor mo siya. Gusto mo ng blessings, favor? I-honor mo siya. Gusto mo ng mahabang buhay? I-honor mo siya. As Christians, we must live a life that honors God. Amen? Honoring God is a good and great decisions. Hindi ka magsisisi, kapatid. Remember this. By honoring God, ikaw ay konektado sa isang linya ng supply na hindi kailanman matutuyo. Amen? Hallelujah! Glory to God! Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. I hope na kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Okay? Don't forget to subscribe po kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe. Salamat po. Let us pray. Hallelujah! Heavenly Father, thank you so much for your presence in us. Thank you so much for your words. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Ikaw ay namatay sa krus para sa amin at muling nabuhay upang kami ay magtagumpay, Panginoon. Thanks, Lord, for giving your life for us. I pray, Father, help us to walk with your Holy Spirit, with your grace, with your goodness, and your faithfulness. Father, as we seek first your kingdom, and your righteousness. Alam namin, Panginoong Jesus, ang lahat ng aming kakailanganin ay susunod. Hallelujah. I ask, Lord, that you will guide us and lead us upang ang lahat ng aming gagawin ay makapagbigay ng karangalan at kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. Father, please help us to see possibilities and opportunities to serve others in love and to be a salt and light of your grace and your goodness. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig ninyo. Salamat po sa walang hanggang katapatan ninyo sa amin. Salamat po sa inyong pagpapagaling at sa laging pagpapanibagong sigla, araw-araw, Panginoon. Bless the interviewers, Lord. Grant all the desires of their hearts and prayers. Increase their faith and help them to honor you in whatever they do. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen.